Hi Fire Signs, Harris Leo and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot reading for June 6, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits Guide. I need 3 cards po. Mga ganap ngayong June 6, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Mga mensahe po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong June 6, 2024. I need 2 cards po. Okay. Aries, Leo, and Sagittarius ngayong June 6, 2024. May nakita ako ditong movement, travel, transition. May nakita ko ditong long-term plans regarding sa inyong career and money. And yes, some of you, nakikita ko dito nagkaroon na ng career stability. Yes. And may nakita ko ditong new journey. Yes, pwedeng new journey. Like for example, bagong simula sa isang trabaho, sa isang relasyon, paglilipat ng bahay, new journey, bagong empleyado, kakapasok nyo lang sa isang kumpanya. So, this is new journey. Pwedeng pauwi kayo para magbakasyon. Pwede din na mayroong adventure. Pwedeng paglilipat ito. Paglilipat na isang trabaho, nagkaroon ng career change, paglilipat ng bahay. Basta po nagkaroon ng movement. Pwede din na yung matagal mong plano, nag-take action na kayo ngayon. Kasi may nakita naman ako ditong long-term plans, plano. So, tinake action mo siya agad. Okay, so action, this is movement. And may nakita ko ditong dalawang card na po nagsabi dito na nagkaroon ng new beginning. So, movement and new beginning, bagong simula. Pwede din na hired kayo sa isang trabaho na wala kayong experience. Pwede din na kaka-hire nyo lang sa isang kumpanya, sa isang trabaho na yung kakasimula nyo lang. Oo. Tapos may nakita ako dito na humihingi ng
atensyon, humihingi ng atensyon. Pwedeng humihingi ng atensyon ng inyong inner child kasi masyado na kayong busy. Oo, pwede din literal itong na bata na humihingi ng atensyon sa inyo kasi marami kayong ginagawa na wala na kayong time sa kanya. So, may humihingi ng pansin dito. So, bigyan ng time. Alam nyo ba kung bibigyan mo ng time ito kahit inner child nyo, kahit inner child nyo ito ha, oo, mare-refresh ang inyong energy kung bibigyan mo ng time. Okay? So, pansinin nyo kung give time din kayo sa isang bata, sa mga bata, 'di ba? Mare-refresh yung energy nyo niyan. Magiging happy kayo, para na din kayong bata kasi yung nagiging happy kayo kasi happy siya sa mga ginagawa niya. Oo. So, ayun. It will help to refresh your energy. Kung naguguluhan kayo, kung nahihirapan kayo, kung nabibigatan kayo, 'di ba? Taking time to yourself, to your inner child, and to this child, mare-refresh ang inyong energy. Okay? So, ang mensahe pa para sa inyo, it might be may insecurities ako nakita dito eh. Insecurities, and it might be na sinisiraan ka ng isang tao, pwede yung physical appearance mo, sinisiraan ka. Tapos, ang message po para sa inyo dito ay you are perfectly beautiful. And turn criticism into kindness. Ito yung palagi kong sinasabi sa inyo, Aries, Leon, Sagittarius. Kung wala namang problema sa inyo, kung wala kayong ginagawang masama sa inyong kapwa, then, bakit maapektuhan kayo? Kasi ang problema niyan yung mga taong puro criticism yung alam. May problema yan sila. And yung sabi ko sa inyo, kung naguguluhan kayo, kung may taong toxic traits, then huwag niyong tanggapin. Kasi it's a choice Kung choice mo talagang tanggapin yan and expect magkaroon ng burden, malilito na kayo, maguguluhan, mabibigatan, kasi naapektuhan kayo. So, piliin nyo magkaroon ng boundaries kung masyado ng toxic traits na yan. And piliin nyo maging happy. You deserve to be happy. Okay? Again, the message is you are perfectly beautiful. Sa mga na-insecure sa sarili dyan, you are perfectly beautiful and turn criticism into kindness. Pwede din, tulungan mo siya, itong taong ito. Kasi, ginagawa niya lang yan kasi nagkaroon siya ng insecurity sa kanyang sarili. May pinagdaanan yung tao. Pwede din tulungan mo siya. Pero kung wala kayong time, kasi nga, busy kayo dito, nag-take action kayo regarding sa inyong career and finances. Then put boundaries muna. Okay? Or depende na yan sa inyo. Choices. Spirit guide. Energy po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayon, June 6, 2024. Okay, by the way, Aries, Leon, Sagittarius, marami tayong upload for you, Aries, Leon, Sagittarius, for June 2024. Hanapin niyo po sa channel natin, scroll down niyo lang po hanggang sa makita niyo po yung June 2024, Monthly Gabay Tarot Reading. Dalawa po yun ha, for June 2024. Yung isa nakafocus sa career and money. Yung isa may love reading po. At saka may June 1 to 15, 2024 din. So, panoorin nyo po. And kung hindi nyo pa napanood yung June 5 nyo, June 4, June 5, panoorin nyo po. And, ayun. Yung Monthly Gabay Tarot Reading nyo rin. Okay? So,
Sa mga suki ko dito na humihingi sa akin ng Montika by Tarot reading palagi, nais kong ipalam sa inyo na open na po yung June 2024 Montika by Tarot reading. Oo, i-PM nyo po ako for schedule. At sa mga, dito, anong tawag nito? Sa mga bago na gustong humingi ng gabay. Oo. Ito po yung video nyo. Sa baba niya may nakasulat na June 6, 2024 para kay Aries, Leo, and Sagittarius. Tapos, may nakapost dyan sa baba pa, sa description box mismo. Nakapost po dyan ang link. I-click nyo po yung link na yan para ma-message po ako for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Okay? And ngayong June 6, 2024 para kay Aries, Leo, and Sagittarius, may nakita ko ditong inspiration. Inspiration, alignment, motivation, ano pa? Commitment. Some of you, kakapasok lang ng relasyon. It might be, nagkaroon ng promises. Oo. And choices. May pagkakaisa. Okay. May paalala po ang card nyo dito na choose divine love over instant relationship. By loving yourself, it will lead you to attract the right man or woman to you. May nakikita ko ditong attraction at romansa na nagpapahiwatig. May parating na love or maliligaw po. O pwedeng nasa harap nyo na. So this is also means choosing relationship with mutual respect and healthy communication. Kung magkakaroon kayo dito ng mutual respect and healthy communication, it will lead you to the highest expression of love you seek. So celebrate the love in your life. Basta po may bagong connection dito, may romance na parating, the couple is divinely guided also. Tapos, pwede din may namuong romansa dyan sa workplace nyo. Pwede din na may partnership na naganap, business partnership. And some of you gusto nyo yung career nyo ngayon. Kaya nga may nakikita kong career stability dito. This is the clarification of your cards here na gusto mo ang career mo ngayon dahil nagbibigay ito ng financial stability sa inyong buhay at nagagawa mo yung passion mo at the same time. Okay. So, ang ganda. Ano pa? I see. Nakikita ko dito na nagkaroon ng lacking of a solid plan. Okay, lumabas nga dito. Magkaka-encounter ka ng immature na tao, ayaw niyang makinig, ayaw niyang binabalaan. In short, matigas ang ulo. Maaring may concern kayo sa kanya kasi may bata din dito, may bata din dito. Tapos nagkaroon ng frustration dito kasi walang progress yung mga proyekto, yung goal mo sa buhay. Gusto mo nang matapos na. Ang sabi po ng card dito na kailangan nyo nang maggumawa ng konkretong plano without rushing. Huwag madaliin. Kasi ito is, dalawang card nagsabi dito na may dumating na pagkakataon tapos binigyan nyo na agad ng action. So before doing that, kailangan ng konkretong plano. At huwag niyong madaliin kahit yan sa relasyon ba yan, sa opportunity ba yan, huwag niyong madaliin. Importante talaga ang magkaroon ng konkretong plano, pagpaplano po without rushing. Okay? Okay. Spirits guys, career and money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong June 6, 2024.
You are guarded. Ayaw mo nang masaktan, ayaw mo nang magkaroon ng palpak na plano, kaya you are guarded, nag-iisip ka at nagpaplano. Tapos tahimik ka lang dito, oh. Pero alam mo ang mga nangyari. Yes. May nakita ko dito na disappointed ka. Disappointed ka kasi nagkaroon ng delay. So, araw-araw ko yan sinasabi sa inyo, kung magkakaroon ng delay, intindihin. Baka may dahilan yan. Tapos sabaan ng pasensya and make yourself busy. Tapos, pwede din nagkaroon ng delay sa pagpaplano. Kasi puro pagpaplano dito 1 and 2 and 3. Nagkaroon ng delay sa pagpaplano kasi nagkaroon ng disconnection. For example, disconnection sa kasamahan nyo dyan. Huwag kayong ma-frustrate, huwag kayong ma-disappoint. Okay? Kailangan mo itong pagdaanan, sabi po ng card dito kasi part ito ng learning journey nyo. So, ang sabi po dito, be still flexible and maging mapagpasensya. Exercise your patience is what required at this time. Ito po yung kailangan ngayon. Maging magkaroon ng pasensya and be still flexible. Okay? And after that, I believe, after these challenges, magkakaroon ng growth and expansion. So, you have to overcome these challenges. And kunin mo yung learning journey na yan. Okay? Kasi may matutunan po kayo dyan. Kaya binigay yan sa inyo. Okay. So, ayun. Some of you guarded. Some of you nag-iisip. Hindi kayo makagawa ng desisyon. Nagkaroon kasi ng self-protection. Sabi po ng card dito na take time at magkaroon ng matibay na plano. So, 1, 2, 3, and 4, and 5. 5 cards na po nagsabi dito na kung gagawa kayo ng desisyon, syempre kailangan ng pagpaplano niyan. Kung magpaplano kayo, no rush. Kailangan balansehin, gather factual information, balansehin, kung pwede, kausapin mo yung mga wiser, yung mga may experience na, Tapos, siguraduhin na matibay na plano ito, bago i-go nyo yung plano nyo, okay? What I meant is, siguraduhin na matibay ang yung plano, bago pumasok sa isang gawain. Like for example, sa career nyo, sa negosyo nyo. Bago kayo magnegosyo, syempre, magkaroon ng matibay na plano. Kung magkakaroon kasi kung hindi kayo kasi magkakagawa ng, anong tawag dito? Kung hindi kayo makagawa ng decision, meaning to say, hindi kayo confident sa inyong plano. So, unahin nyo yung plano. Don't rush things. Huwag madaliin. Baka ang sa huli niyan, exhausted ka. Hindi ka na, naguguluhan ka na kung hindi ka na makagawa ng plano. And listen, kung may pagbabago sa inyong buhay, listen to your intuition. And I guess, na lahat naman tayo dito na alam kung paano mag-connect sa inyong intuition. Okay? Listen to your intuition and choose options that make sense on a gut level. Don't hesitate too long at higit sa lahat, huwag niyong ipagpaliban yung offer. Kailangan ng matibay na plano niyan. Huwag niyong i-postpone. Okay? Love life, self-love, partnership, and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong June 6, 2024. Okay. May nakita ko ditong bad mood. Bakit bad mood kayo?
Yun nga, dalawang tao nagkaroon ng promises, nagkaroon ng pagkakaisa. Tapos, baka bad mood kayo kasi nagkaroon ng delay. Delay sa paggawa ng plano, delay sa pag-uusap, oo. Pero, at the end of the day, may nakita naman akong pagkakaisa dito. Oo, baka nainip lang kayo, oo. So, nagkaroon ng pagkakaisa, nagkaroon ng union, balikan, pwede. Nagkaroon ng partnership, 'di ba sabi ko sa inyo kanina dito na may ilan sa inyo dito kakapasok lang ng isang relasyon. So, ayun. Kasi kung lalabas itong dalawang card na ito, this is called a destiny card. Mm. Maghanda daw kayo kasi parating na yung nakatadhana sa inyo. Sa mga may relasyon, masaya kayo ngayon, mahal na mahal nyo ang isa't isa, at very supportive kayo sa ginagawa nyo o plano nyo sa buhay, which is very good. So that is your reading, Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.